Good morning mga first timers. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Ngayong araw is mukhang maganda yung topic natin. Tungkol to sa mga magsasaka natin. Talagang sinadya akong makabalik dito sa bukid or sa palayan. Alam mo yun, yung puso ko hinihila ako pabalik dito para kausapin yung mga kababayan natin yung magsasaka na apektado dun sa pagmumura nung halaga nung palay. Hindi pala yung bigas, yung palay. Mahal daw yung benta ng bigas pero mura ang bili ng palay nila. So yan ang magiging topic natin ngayon. Pero bago ang lahat mga first timers, meron akong simpleng ituturo sa inyo na tongue twister namin sa Aklan. Sabay-sabay tayo Medyo mahirap to pero alam ko kaya nyo. Tongue twister na nakalakihan namin na pag pumupunta ka sa Aklan, ito lagi yung pinapasubok sa inyo na gawin. Tongue twister, tongue twister. Ruan Wang nagagugagug sa gugan-yugan. Ayan. Sige nga, subukan nyo nga mga first timers. Isa-isay natin. Ruan Wang naga gugagug sa gugan-yugan. Ayan. Ruan Wang nagagugagug sa gugan-yugan. Ang ibig sabihin niyan mga first timers ay yung kalabaw nagsusok dun sa putikan kung saan siya naliligo. Yan ang ibig sabihin niyan. Ruan Wang nagagugagug sa gugan-yugan. So yun nga mga first timers, may mga kababayan tayo na mga magsasaka doon na malayo pa lang kumakaway-kaway na napunta daw ako sa kanila. So yun ang gagawin natin, pupuntahan natin sa kanila tapos kakausapin na natin sila ng masinsinan or heart to heart para tanungin lang natin kung anong saloobin nila sa mga nangyayari ngayon sa atin, kung sa kanila pala, kung anong nangyayari sa kanila, kung apektado ba sila sa nangyayaring pagmura ng bili ng mga tanim nila na palay, kung anong epekto nila sa buhay, kung anong epekto nito sa pamumuhay nila, kung anong kung ano pang mga saloobin na gusto nilang sabihin. Yan, sige, siguro mas maganda hayaan natin sila yung magsalita para sa atin, no? Tara, puntahan natin sila. Ayan. Nawiwili na ako dito sa sa palayan. Ayun tubig na yan sa maghapon dito. Malamig po yan. Malamig po yan, tay? Sige po. Sige, makikiinom ako tayo konti. Malamig ka lang dyan. May sinasabi sila. Paano daw? Painumin ang nauuhaw, pakainin ang nagugutom. Tulungan daw ang mga naghihikahos. Kamusta po mga tay? Pwede po ba ako bumaba? Para makalapit ako sa inyo? Opo. Baba tayo mga first timers, no? Hindi bago sa akin to, magsasakang tatay ko kaya Sinisado pa kayo talaga? Opo. Lumaki po akong tumutulong sa tatay ko sa palayan. Talagang ganito buhay namin. Kami hindi bubunot, alam kong kain. Better natin lahat ang bukid. Ayun. Puro subdivision na lang tayo makikita. Wala, may bukid tayo. Hindi obrang walang bukid. Wala tayo kakainin pag walang bukid. Kamusta po tayo? Ito. Anong oras po kayo nagsimula? 7:30. 7:30 na umaga? Hanggang anong oras po kayo niya tay? Bago mag-12. 12. Tanghalian. Tapos pagkatapos ng 12, tanghalian, tapos balik ulit kayo, no? Mga puti naman, mga 3. Mga 3 ulit. Ito hapon, oo. Tulad nga yan, di ba? Sabi ko nga sa inyo mga first timers, nung maliit ako at lumaki ako sa Aklan, ganito yung ginagawa namin. Alam ko kung bakit tinatanggal yung mga yan. Mamaya explain ko sa inyo. Para at least mapatunayan ko sa inyo na hindi lang ako gumagawa ng kwento-kwento dito. Kasi naranasan ko talaga yung mga bagay-bagay na ganito. Yan, di ba napansin yung mga first timers, makapal yung pagkatanim sa kanya dito sa area na to. Unlike sa ibang mga palayan na medyo may spaces, di ba? Mga first timers, ganun talaga sa panahon ng taniman, may isang bloke ng lupain yan na yung tinatawag ni Kuya na punla, kung saan sinasadyang itanim sila dyan ng dikit-dikit yan. Tapos
tulad ng ginagawa po nila ngayon, mga first timers is, di ba? Binubunot nila. Tatanggalan ng lupa, tapos itatali, tapos ganito na yung kalalabasan. Ganito na. So, ngayon kung tatanungin niyo ako kung bakit puro ganyan yan, is yan yung itatanim nila sa mga bakanteng ano na. Yan ito, dito yan. 'Di ba? Yan na yung ginagawa nung sa kabila na tinutusok-tusok na pa isa-isa ng mga magsasaka yung bawat anong tawag dito? Pugong. Bawat pugong ng palay. Ayan, ganito. Yan. Yan. Ayan. Ganyan ang ginagawa niya. Yan. So ayun po, ang akin lang po dito, medyo curious po kasi ako sa nangyayari ngayon, sa nababalita na yun nga na medyo bakit ang mura daw ng bili ng palay ngayon. Akala ko po bigas pero palay pala talaga. Magkano po ba ang bili ngayon po ng palay? Pinakamahal na siguro kasi ngayon dito. 15 per Kaman, kilo. 1 kilo. Sa iba daw, kinuha ko ng ano yan 7-8 lang sa iba. Pero dito mga 15 siguro. 17. Pero ano po yun? Pero mura po yun talaga. Mura ngayon ang palay. Pero magkano po ba dati talaga ang Dati nung araw 25, 24 yung mga per kilo. 25? Tapos ngayon ano na lang? Nakita ko nga po 7 talaga eh. Tama, 7. Grabe. Wala nang kinikita magsasaka Wala natin. na, Nababaw na lang kami sa utang. pati sa utang. Dahil sa guano rin, napaka manong guano. Saka naghihirap na magsasaka. Lalo pa naghihirap dahil mura palay. Ang mga fertilizer puro mahal pa. Mahal pa. O nga pala, hindi lang kasi basta tinatanim lang basta-basta yung mga palay na yan. Tama yung sinasabi nila na kailangan ng fertilizers para sa mga yan, para manatiling malusog yung mga tanim na yan at hindi yung kapitan ng mga insekto. Kasi once na ininsekto yung mga yan, wala na, sira na, ulit ka na naman sa pagtatanim. So hindi lang basta tanim yan, merong procedures dyan para maging healthy at para gumanda ang ani. Ayun, tama. Ikaw kuya, anong epekto sa sayo nung ano? Apektado ka ba? Siyempre, talaga lahat epektado yan mga ganyan. Pamumuhay nyo. Pamumuhay. Kasi kailangan niya, minsan pagka bubunot lang, saka lang tayo kikita ng mga sa bukid. So ito talaga po yung kinakabuhay nyo lang talaga dito? Sa bukid. Sa bukid talaga? Kasi pag lang tayong bukid, wala naman tayong aanihin talaga na sa totoo yung aanihin kung wala na ito. Pag ito kunyari, nabili na, wala na tayo rito. Kagaya ng mga subdivision na yan, malapit na, mauubos na ito. Ngayon napansin ko nga dito sa atin, dumadami yung mga subdivision, kinakain yung mga lupain dito. Oo, mauubos na natin ngayon. Kaya ang nangyayari sa atin, halala tayong bubukuyin. Ayan, nabili na yung mga yan, no? Yung mga nakatano na yan, nabili na yan. Mauubos na lupa rin. So, kung kayo po ba bibigyan ng pagkakataon po maliban sa pagsasaka, meron po kayong gustong gawin na parang hanap buhay? Mula nung bata kami, ito na. Sampu na naging anak ko, ganito pa rin eh. Wala na asenso, basta nakabubuhay lang ng pamilya, okay lang. Pang araw-araw, wala kami naasang iba, kundi sa bukid lang. Gusto namin magkaroon ng puhunan para pang negosyo. Matulad nung magmangga kami, o kaya gumawa ng mga items na paninda namin, wala eh. Kinukulang po sa pagkain namin. Sa dahil namin ng pinag-aaral, pinagasi sa kuryente, tubig, yan, bigas, dahil sa bigas. Mas mahal pa ulam kasi sa bigas. Ibigay sa 3 beses ka bibila ulam, ibigay sa bumili sa kilo, 3 saing mo eh. Oo nga. Tinitipid mo eh. Yung ulam eh, hindi pwede pa rin. Sa half day, sikmura o, pwede ka kumain. Ang ulam. Talpos sa okra. Oh, puro gulay. Gulay na lang. Puro gulay na ulam namin. Talpos, kamote, ganun. Okra. Hingin ka naman eh. Kung ano na lang makita namin iulam ng mga bata. Kung meron po kayong gustong iparating, sana mapanood to ng mga nasa taas natin. Meron po ba kayong gustong iparating sa kanila? Sabi ko na lang dito nakikita nyo na kami sa may bukid, gano'n na trabaho namin. Ano pararatingin namin. Kami kahit konting tulong, makarating man lang sa lahat ng ano natin. Di ba po may budget naman po tayo para sa mga magsasaka na tulad ninyo po dito? Nakakarating po ba sa inyo yun? Maaaring siguro, yung iba hindi. Pautang nga na may tubo. Pautang nga may tubo. Paano pa para? Pautang nga may tubo. Talaga po?
Hindi talaga yung tulong na bigay. Na walang tubo, may tubo. Oh my God. Babalik mo rin. Naniniwala ako mga tatay na syempre, ang importante kasi meron tayong sipag talaga sa bawat sa sarili nating sikap. Kumbaga, syempre, yun ang mahalaga eh. Yung sa sarili mo mismo, ikaw mismo yung Meron umasa. oo, huwag umasa. Kumbaga sa sarili mo mismo. Trabaho ka. Yun, tama. Sariling sikap, sariling sipag. Nakikita nyo, sana may nanonood dito ng mga nasa taas, no, na bago nyo ma-enjoy yung mga, sa mga lahat ng mga viewers, sana bago nyo ma-enjoy yung mga binibili natin ng mga kanin na mahal tulad sa Jollibee or sa McDonald's, tingnan yung mga first timers kung saan nanggagaling yung mga binibili nila na kanin na sobrang mahal. Tapos ewan ko, minsan dumadating pa sa point na may mga nagsasayang ng kanin na hindi inuubos, mga ganon. Pero sana magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa mga pagkain na lang din natin. Kaya ako pag may mga tira-tira mga pagkain, minsan minsan naiinis ako eh. Minsan ako na lang mismo yung umuubos ng pagkain mga tira, kasi alam ko kasi yung halaga ng pagkain. Alam ko yung halaga ng dami kasi hindi kumakain. Mga pare, yung tutong, sinasangag ko pa yun. Yung tutong po, sinasangag nyo pa para makain lang. Para makain lang. O sige, di ba? Huwag tayo magsasayang ng kanin. Doon po sa mga nagtatanim, pwede ako pumunta? Nagtatanim din po kayo, tay? Ako nagsasaka nito. Saan po banda? Ito. Ito. May pulano ito. Tataniman nyo doon po agad tong ano? Sa sa Merkulis yan. Para kasi ba ang dami pong tubig, no? Binabawasan niya yan. Nilinisin niya yun eh. Araruin. Aararuhin. Uso po ba dito sa atin yung turtle kung tawagin? Yung para pong sa amin kasi sa akin turtle yung tawag doon eh. Parang Makina. di ba pagka araro tapos dadaanan ng parang makinang umaandar. Hindi uso 'yon. Oo. Araro lang po talaga. Pag taga raw, sabog. Pag ganitong tago lang, tanim. Okay. Yun yung mga magsasaka natin. Ang dami oh. At least dun pa lang kala tatay dun na narinig na natin yung mga saloobin nila. Dito, papasyalan lang natin to mga ano dito. Mga kababayan natin na mga magsasaka. Mukhang nagkakasiyahan sila dun oh. Yan yung mga taong pagod lang pero hindi stressed. Yung mga taong probinsya. Kasama po ba ako dyan? Hindi, joke lang. Kamusta po, Tay? Tigyan na. Merienda ng mga ano. Kamusta po? Ito. Kamusta ang buhay-buhay? Dito, para dito malapit. Opo, sige po. Pwede po ba akong sumama sa inyo? No problem. No problem. Basta GMA, si Paring Keso, kapuso. Ay, ano po to? Hindi po to GMA. Ano po to? Kapamilya. RC. May RC dyan oh. Dala-dala para dun sa mga kababayan nating mga mga magsasaka. Ayun oh. Padala ko ng biskwit. Tsaka biskwit po meron kayo? Ito. Patingin pa. Oh nice ah. Biskwit tsaka RC Cola. RC Cola ano na? Halina muna kayo at ma-interview namin kayo. Muna na muna kayo sa amin. Channel 89. Anong channel yung 89 ko? Yun o, yung nakadilaw na naka-orange sa short pito, yun ang kabisita yan. Ito tayo, din eh. Okay po. Bakit parang kulang yung mga RC nyo? O sakto po ba yan sa kanila? Sakto na yan, 23. 23 kayo lahat dyan? Mukhang masaya mga tropahan dito ah. Oo. Lalo yung nakaasol ng mahaba mang gas na yun. Bakit po? Ayun, si yung minyong. Ayun, nakasalamin na yun. Aray, bamot, baka mabasag. Yun ah. Oo, yun na. Oh, lapit na kayo rin at meron na konting... Eh, dito, kaya.
Kumuha na po kayo ng RC, hindi po galing sa akin yan. Wala ko galing sa'yo. Hindi po. Ayun o. Merienda time. Minsan, Minsan Pag- walang libreng merienda. ay ganon. Hindi po ba nagpapakain yung ano? Oh, Utang lang din namin to. utang din? Yan. Bakit utang pa rin po yan? Ay, merienda niyo utang pa rin? Opo. Kami po magbabayad. Kami po pamasahe. Kami po pagkain. Bakit ga? Naglalakad baliwag ka dito. Mula baliwag ka pa? Pero seryoso po na itong mga merienda niyo, utang pa yan? Utang namin yan. Kaltas lang sa amin yan. Basta sa amin po lahat. Eh mga first timers, ito yung usual na nangyayari kapag may tanim. Yung nagsasama-sama sila pag merong tanghalian o merienda. Ganito yung usual na nangyayari sa gitna ng bukid pag nagpapaingat sila at saka nagme-merienda. Oh. Sa amin sa Aklan, kapag lunch, sagot ng ano, sa amin, sa probinsya namin sa Aklan, nagluluto yung kunwari po, sa Aklan po ako, taga Aklan. Eh, lalo na po, di ba yung nangyayari ngayon? Lalo na po yung nangyayari ngayon, di ba? Ang mura daw ng ano, ng bili ng palay. Ang laki ng gasto sa bukid. Hindi pa yun. Sabi nga nila, may ng pangaraw yung mga transgender na pag-uusapan. Pero yung sa bukid, hindi. Ayun lang ngayon, nako. Nako po, na real talk tayo doon. Binibigyan pa doon ng pansin yung mga transgender. Hindi tayo against sa mga transgender ha, pero may mga bagay kasi na dapat pagtuunan talaga kaysa yung mga CR. lalo na sila. Pati hindi po talaga. Maliit na sa kahin, tapos hindi pa binibigyan ng suporta ng... Oo. Diba? Pero nakakalungkot isipin po na ultimong merienda nila, inuutang pa pala. Grabe. Ayun nga kung kumukuha ng mga binabawas sa kita. Binabawas sa kita niyo po, no? Kasi dapat libre na yan eh. Maliit na bagay na sana yan eh. Eh ba't ikaw, dalawa yung soft drinks mo? Ha? Ba't dalawa yung soft drinks mo? Wala kasi ka. Kayo po ba eh, kahit nakikisaka lang po kayo sa may-ari ng mga sakahan na ganito, apektado rin po ba kayo dun sa nagmura yung palay o... Siyempre, kasi halimbawa, mag-aagagas kami. Siyempre, ang kikitain namin palay. Tapos kung mura, kahit mura, sasagpangin na namin kasi may pangangailangan kami iba na kailangan ng pera. Bebenta na rin namin kahit mura. Tapos bibili kami ng bigas. Ay, hindi po pera lagi ang binabayad sa inyo dito? Minsan po palay? Pag ano? Pagkagapasan palay. Pagka Paggapas- ganitong tumatanim, pera. Tayo sa may ano, yung mga... Apektado lahat talaga pagka Grabe, no? pagka kinabubuhay ng tao. Minsan wala kami kinakain. Halimbawa kasi malaki yung pamilya mo, tapos bibili ka ng isa-isang kilong bigas. Siyempre bago ka kumain na magulang, matatanda, pakakain mo muna yung bata. Kung may matira, may kakainin. Kung wala, di magtubig ka. Parang ganun lang. Talbos-talbos ng kamote, kung ganyan lang, buhay. Kung meron po kayong gustong mangyari kahilingan, ano po sana yun? Parang ganun. Kung meron man kayong wini-wish na sana ibaba po ang presyo ng mga bilihin. Para makaagapin yung... Kasi totoo nga naman kasi wala namang problema kung malaki yung kinikita or malaki. Aanin mo yung malaki yung kita, kung ang bilihin mahal, ganun din yun, no? Basta kami ang pananaw namin, yung mayaman lalong yumayaman at yung mahirap lalong naghihirap. Kasi sinasakal ng may mga pera, may mga puhunan, may kapital. Yung mas maliliit. Masakit na katotohanan. No? Kasi nakikita lang ng gobyerno natin yung mga nasa siyudad. Pero yung mga nasa mga probinsya, lalo na yung sa mga liblib. Hirap ang buhay ni Toto. Hindi na nila napapansin yun. Nakikita lang yung pagka-oras ng halalan. Ah, kasi oo. Tama. Liblib nasusuot nila, pero pagdating nila sa punto na nakaluklok na sila, wala na. Mas napapansin nila yung kainan ng may mga naglulugi ka, mga tanga. Paano naman yung talagang walang malulugi? Oo nga po, no? Kailangan daw kasi pag nasa itaas ka, matuto kang yumukod. Yung mapakakuha ni Mas mababa. Opo. Hindi lagi yung mababa ang nakatingala. Tingala. Sa taas. Ang bigat ng mga binitawan. Pero yung kasi yung katotohanan mga first timers. At sana sa mga lahat ng nakakanood nito. Yan, mismo na hindi sila na mismo yung nagsalita. Mas maganda na
sa kanila mismo nang gagaling yung mga salobin nila. Pero hindi ko na po kayo masyadong istorbohin, magmerienda lang po kayo dyan. Picture na po tayo. Oo. Oh, yung magaganda sa kilid. Pera. Bigyan nyo kami ng pera. Nananawagan po kami kay Presidente Duterte. Pahingi po kami pera. Padala nyo kami konting tulong. Opo, padala nyo po. Isang ano lang po, isang van lang na puro pera, tapos bigay po natin sa kanila. Puro pagkain. Okay po. Sige, kaway ka po. Maraming salamat po. Mabuhay kayo lahat. Ano po kayo? Pupunta po kayo doon? Tanggalin ko na yung tanggalin ko na yung tsinelas ko. Madulas eh. Hugasan na natin dito para ready to. Sige po tayo, salamat. Salamat. Nahuli. Kwento ng totoong buhay. Kwento ng totoong buhay, mga first timers ang meron tayo dito. Kung pwedeng sasakahan na lang ako lagi mag-vlog, why not? Alam niyo mga first timers, madalas kong sinasabi ng paulit-ulit na matuto tayo magpahalaga sa mga bagay na meron tayo. Alam ko may mga viewers ako na ayaw ng ganito, yung masyadong ma-emotional na kwento ng buhay. Ayaw nila na malungkot yung kwento. Nare-respeto ko naman yun. Pero kasi alam niyo minsan mga first timers, minsan kailangan natin mag-reflect sa buhay ng iba para ma-appreciate natin yung buhay na meron tayo. Ayaw ko umiyak. Ang sakit lang isipin na ako personally ngayon lang ako nakarinig ng mga hinagpis ng kalooban ng mga magsasaka natin. Ngayon lang na alam ko yung buhay na magsasaka, pero yung bawat salitang binibitawan nila na mabigat sa kalooban nila na tumatago sa akin. Ako wala akong inaangad mga first timers, at kung sa lahat ng mga magsasaka ng mga first timers na nanonood sa akin, dahil nababasa ko yung mga comments ninyo, sana ang wish ko, sana marinig kayong mga kababayan natin na magsasaka. Sana hindi ganito yung buhay na meron kayo, kasi kayo yung nagpo-produce ng nakakain ng karamihan. Sana hindi ganito yung treatment sa inyo. Sana hindi ganito. Sana kayo yung mabigyan ng pansin, mapagtuunan ng pansin, na bigyan ng atensyon, ibigay yung pangangailangan. Kasi ang nangyayari, pangangailangan nila, utang nila. Bibigyan ng puhunan, pautangin. Hindi pa kumikita, may utang na. Di ba ang sakit? Ang sakit. Saka nakakita ng ganun. Minsan kailangan din nating makihalubilo sa mga ganitong simpleng tao, kasi sila yung mga tinatawag na never heard eh. Sila yung may mga hinagpis pero hindi pinapakinggan. Sila yung mga may sinisigaw para sa karapatan, pero sila yung tinataboy sa mga rally. Pero sana mapanood to ng mga nasa taas natin. Sana bigyan natin sila ng importansya, bigyan natin sila ng halaga, dahil hindi biro yung ginagawa nila para sa atin. Hangad ko ang magandang buhay para sa mga kababayan nating magsasaka. Wala akong kapangyarihan para sagutin lahat ng mga pangangailangan nyo, pero yung blessing ko, pagpalain kayo lahat. Yun lang mga first timers. Laging tatandaan,
Life is good. Stay happy. With your hand on your heart, please tell me which way to go, 'cause I sure don't know. One piece in hand, it's a start, but it's a mighty puzzle to lay. No need to say, how will I cope? Ay, maraming salamat po. Okay po, salamat. With your heart on your sleeve, it's a fine line.